Ako po si Dr. David Michael M. San Juan, Profesor ng Filipino sa De La Salle University at Pangulo ng Pambansang Samahan sa Lingwistika at Literaturang Filipino. Narito ako para magbahagi tungkol sa paglalapat ng student agency sa pagtuturo ng Filipino. Ang mga mag-aaral ang pangunahing stakeholder sa edukasyon, kaya't nararapat lamang na may partisipasyon sila sa mga desisyon kaugnay ng kanilang pagkatuto. Makatutulong sa atin na lalong maunawaan ang kahalagahan ng papel ng mga mag-aaral sa pagdedesisyon ang modelong araw o Sun Model sa co-agency. Ang mga antas o level ng co-agency o pagiging bahagi ng mga mag-aaral sa pagdedesisyon kaugnay ng kanilang pagkatuto ay inihahalin tulad ng modelong ito sa mga sinag ng araw. Ang bawat sinag ay lalong nagiging maliwanag habang lumalawak ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa mga desisyon sa klase o mga aktibidad sa klase. Pinakamapusyaw ang liwanag na level 0 na katumbas ng katahimikan o ng kawalan ng anumang partisipasyon ng mga estudyante, habang ang pinakamaliwanag na sinag naman ay level 8 na kumakatawan sa sitwasyon na ang mga kabataan ang ganap na nagpasimula sa desisyon at ibinabahagi na lamang ito sa mga nakatatanda, ang mga guro sa klase. Isang halimbawa ng level 8 ang proseso ng peer evaluation o pagbibigay ng grado ng mga mag-aaral sa kanilang kapwa mag-aaral. Ang mga ganitong gawain ay nakatutulong para mahubog ang mga mag-aaral bilang mga responsableng mamamayan na kalahok sa prosesos ng pagdedesisyon sa kanilang mga pamilya at sa ating bansa na rin. Maaring ikategorya ng guro ang bawat gawain sa klase para makita kung anong level ang naaabot sa Sun Model sa kada markahan. Batay sa datos nito ay maaari nating lalong pagbutihin ang paglalapat ng modelo sa mga susunod na markahan. Ito ang galawang edukampiyon ko. Ano naman ang sa inyo? Ako si Jonathan Jeronimo, kasalukuyang nagtuturo ng mga asignaturang komunikasyon at Filipino sa Piling Larangan sa UST Senior High School at kasalukuyang kalihim ng Pambansang Samahan sa Lingwistika at Literaturang Filipino o PSLMF. Kapag pinag-uusapan ng student agency, unang sumasagi sa aking isip ay ang kalayaan, autonomiya ng mga estudyante na magiging daan sa kanila, no, para maging mapandikha at maging responsable sa pag-angkin ng kapangyarihan sa loob ng silid-aralan. Naniniwala ako na susi sa tagumpay ng pagkatuto ng mga estudyante ang pagtiyak na may demokratikong espasyo para malinang kanilang student agency. Mahalagang panghawakan, no, ang pananaw na hindi lamang pagtuturo at ebalwasyon ang cycle na bumubuo sa pagkatuto ng mga mag-aaral, kundi ang pagbuo at muling pagbuurin. Sa ganitong diwa, pinahihintulutan ng demokratikong espasyong pananaw na magkapantay ang turat ng estudyante bilang kapwa manlilikha o co-creator sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. No, magkatuwang na pinag-uusapan halimbawa sa klase ko ang mga aktual na hamon at solusyon sa pang-araw-araw na kinaharap na krisis na parehong kinaharap at integral ito sa talakayan ng mga aralin sa wika man o gamit ng Filipino sa iba't ibang larangan. Sa esensya, hindi iwalag ang paaralan sa mga eksternal na kalagayan sa labas nito. At sa ganitong pananaw ay nagagawang mapagmuni natin at hinahamon na maging mapandikha ang ating mga estudyante. Lumalawak sa ganitong punto ang definisyon sa isa at lokasyon ng classroom at nagiging co-agent tayo ng mga mag-aaral sa pagtingin ng kanilang pagkatuto. Sa universidad namin halimbawa, ginagamit namin ang service learning approach o dulog na nakatuon sa pag-aaral ng teorya, praktika at refleksyon bilang mahalagang kasangkapan sa pagpapalawak ng kaalaman at kritikal na kasanayan para sa paglilingkod sa kapwa at pagbabagong panlipunan. Sa konteksto halimbawa ng makapilipinong pananaliksik na isa sa mga mahalaga, no, na competency o aralin, no, sa klase. Halimbawa, nakabubuo ng mga paksa sa wika, kultura at lipunang Pilipino mula sa kolaborasyon sa mga organisasyon at aktwal na pagloobog sa mismong mga komunidad para alamin, no, yung aktwal na kalagayan o problema mula sa perspektiba ng maralita, kababaihan, artists, LGBT at iba pang sektor na nasa labas ng paaralan.
may makabuluhang integrasyon din sa curriculum ng mga Sustainable Development Goals na itinatadhana o tinatanda ng UN na nagiging gabay naman ng mga estudyante sa pagbabalangkas ng mga programa at proyekto. Kung gayon, mahalagang proseso sa pagtaya ng pagkatuto ang lalim ng pagmumuni ng mga estudyante ukol sa posibleng integrasyon ng advocacy component sa kanilang mga gawain at proyekto. Natin ko, isa ito sa mga may pagmamalaki ko na danas at estratehiya sa klase. At bilang resulta ng ganitong pagbibigay diin sa advocacy component, ay nagagawa makapag-ambag sa diskurso at praktika ng mga araling pangwika, iba pa mga usapin gaya ng pagpapahalaga sa karapatang pantao, paglaban sa disinformasyon, pagtataguyod sa kapayapaan at panlipunang hustisya sa kabuuan. Sa ganitong bagay lumalampas sa usapin lang ng wika, integrasyon ng Filipino sa disiplina, naunawaan din ng mga estudyante yung pagiging bahagi nila ng komunidad, ng lipunan Pilipino at ng daigdig sa kabuuan. Sapagkat kung demokratikong silid-aralan, ibibigyan din ng kapangyarihan ang mga estudyante bilang kasangkot sa kritikal at malikhaing proseso ng pagkatuto. Muli, ako si Jonathan Jeronimo at ito ang Galawang Edu Kampiyon ko. Ano naman ang sa inyo? Ang edukasyon ay lalong nagiging makabuluhan kung hindi lang ito naghahanda ng mga mamamayang maalam, kundi mas mahalaga, nagagamit ang kaalamang ito sa paglilingkod sa bayan. Sabi nga, isang pamayanan daw ang kailangan magtulong-tulong para turuan ang isang bata. Pero kapag natuto na ang batang iyon, mainam kung ibabalik niya ang natamo niyang karunungan sa pamamagitan ng pagtulong din sa pamayanang tumangkilik sa kanya. Kaugnay niyan, isa sa mga dulog na gamit ko sa pag-develop ng student agency ang service learning. Mula sa mga salitang service at learning, isang paraan ang service learning para matuto habang naglilingkod. Ayon kay Barbara Jacoby, ang service learning ay isang anyo ng edukasyong nakabatay sa karanasan na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao at ng pamayanan, habang nagbibigay rin ng pagkakataong makapagdilay para mapagtanto kung paano nagamit ang mga natamong kaalaman at kasanayan sa ginagawang paglilingkod sa kapwa. Halimbawa, sa pag-aaral ng pagsasalin, pwedeng makipag-ugnayan sa mga organisasyon o sa lokal na pamahalaan gaya ng barangay para alamin kung ano-ano ang ilan sa mga publikong dokumento sa Ingles na gamit nila na dapat paisalin sa Filipino dahil kailangan sa serbisyo sa tao. Yun ang isinasali ng mga estudyante para kapag tatapos na nila at na-evaluate ang kalidad ng salin, hindi lang sila nasanay sa pagsasalin, naging kapaki-pakinabang din ang mga output nila. Sa batayang edukasyon, kapag nag-aaral ng mga uri ng teksto, halimbawa yung deskriptibo, pwedeng gumawa ng mga blog o vlog na naglalarawan sa ganda ng mga tanawin sa sariling bayan para makatulong sa pagpapasigla ng lokal na turismo. Kapag nag-aaral ng iba't ibang panitikang bayan, pwedeng makipagkolaborasyon sa mga tahanang kumukupkop sa mga batang naulila para yung mga proyektong gagawin ng mga estudyante ay pwedeng magamit sa pagkukwento o pagtatanghal sa mga bata. Sa paggamit ng service learning, hindi lang estudyante ang yumayaman sa mga bagong pagkatuto. Napapayaman din nila ang iba sa pagbabahagi ng kanilang mga natutuhan. Ito ang Galawang Edu Kampiyon ko. Ano naman ang sayo?